Hello, kumusta? Ako nga pala si Chris at andito ako ngayon para ibahagi sa inyo yung aking munting kaalaman kung paano nga ba mag-print sa metal. Ang process natin ay sublimation process. So, papakita ko sa inyo, ito yung ating output. Ito ay A4 size at ito naman ay A3. So, ginawa namin to para ipakita dun sa aming prospect na client para sa project. Ngayon, pakita ko sa inyo kung gaano siya kakapal and kung ano yung nasa likod niya. So ito po ay magnet, itong dalawang ito, at ito ay butas. Binutas namin siya para makita nila na aluminum talaga siya. So ito naman, itong puti na to ay Sintra board. So para medyo makapal siya tingnan and then hindi siya lumundo. At once na pagkahinang natin siya is lapat na lapat talaga. Siguro, gawa tayo ng video kung paano siya ilagay, yung mga accessories niya, and paano siya ihang. Ngayon, ang ituturo ko muna sa inyo is kung ano ba yung mga kailangan at kung paano ba i-print ang gantong uri ng produkto. So, ngayon, ang kailangan natin ay metal sheet. Alloy po siya. So, ang printable side is ito. Meron siyang parang plastic na kailangan pang i-peel off dito pagka i-printa na natin siya. Ang next natin na kailangan ay papel. Di siya ordinary yung papel. Ito ay subli paper para talaga to sa sublimation process. So nag-print na ako ng sample para maipakita ko sa inyo mamaya kung paano ba yung tamang proseso. So tara at mag-print tayo and turo ko sa inyo. So andito na nga po tayo sa next step. Ipapakita ko po sa inyo kung paano siya ilalapat dito sa ating printed na subli paper. Ang kailangan natin ay ito. Ito ay thermal tape. Kaya niyang mag-handle ng matataas na init tulad ng sa heat press. And ngayon, ito naman yung metal sheet. So, tatanggalin lang natin yung kanyang plastic dito sa print side yung ating design. Ayan, tanggalin natin siya na naligaan na lang. Ayan, wow. Ito yung plastic. Ilalapat na natin siya. So, huwag nyo na lang hahawakan itong part na to kasi baka bumakat yung fingerprints natin. Kung mapapansin nyo, meron siyang lagpas. Ayan, sinadya ko yan para hindi mabitin yung print. Kasi itong subli paper na ito, once na nainitan siya, nagko-compress siya. So parang umiiksi, lumilit yung papel na to. So kailangan natin ng allowance or bleed para maano natin, matansya natin yung pinaka-print niya. So ngayon ang gagawin natin ay lalagyan natin ng tape sa bawat corner. Itong ating print bleed, ang nilalagay ko sa Photoshop ay nasa 5mm sa side na to, 5mm, 5mm, and then 5mm din. Ayan, lalagyan natin siya na tape sa bawat corner para hindi siya mawala sa pagkaka-align. Mamaya, doon naman tayo sa heat press. Yun, so ayun na nga, nakalapat na silang lahat. Actually, meron siyang mga kasabay. A4 size and mga A3. Meron din tayong kasabay na A2. So, yan kasi yung orders natin. Hindi, ito yung A2 natin. Ibig sabihin, hindi natin magagamit itong heat press na ito. Ang mangyayari, dahil nga may A2 tayo, at para syempre makatipid din tayo sa kuryente, kailangan natin ma-print gamit ang A2 na size. So, dyan na lang natin siya ilalapat lahat and lulutuin. Ang setting natin para sa temperature ay ito yung temperature nya. Temperature ay 180. So ayan, naka 180 na siya. Hindi natin siya kailangan baguhin. Pindutin lang natin yan. And then sa timer naman is dapat naka 60. So since naka 60 naman na rin siya, hindi na rin natin siya kailangan baguhin. Okay? So antayin na lang natin siyang ma-reach yung tamang temperature, saka natin siya ilalapat dito. So ayun, munting paalala lang po bago hawakan yung metal. So kailangan po natin mag-gloves dahil mainit po yung metal sheet na ating ipiprint. So after niya
ma-press ay sobrang init niya po. Kaya kailangan natin ng gloves. Bali ayun, na-reach na yung temperature na sinet natin. So ang gagawin natin ay kukunin na lang natin yung metal sheet. So, and then lalagay natin dito. So yung paglalagay ng metal sheet dapat nasa ilalim yung sable paper. So lalagyan din natin siya ng Teflon. And 3, 2, 1. Ayan, mag-start na siyang mag-count. Refill na natin para mas malinaw. Yun. Naman, no? Vibrant na siya. So, sobra glossy at quality talaga. Kung ang kuha yung details, no? Ating artwork or yung picture natin. Okay. So, ang gagawin natin, kailangan nating i-cut yung corner para hindi siya matulis. Meron tayo ditong pangkat na nabili ko sa Shopee. Nakalimutan ko lang yung price niya. Ito. Saka ito. So, bali kung gusto nyo pa ng malaman kung paano ba siya isasabit, yahang, or paano ilalagay yung backboard, saka yung magnet, mag-comment lang kayo. And siguro, papindot na rin ang subscribe. Yun na muna sa ngayon. Kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat po!